Have you had any new communication from the Senate under Sherwin Gatchalian tungkol doon sa mga preparation for the impeachment trial? Well, magkakaroon nga ng pre-trial conference, no? Yes. At that is actually a way to identify the documents. Maganda rin yan. Kasi minsan napakahirap na sasayangin mo yung oras ng Kongreso, mag-aawayan, magdedebate dahil sa isang maliit na papel, tatanggapin ba, hindi ba tatanggapin. Kapag merong ganon, mas magiging maayos. At the same time, the impeachment court, which is the Senate, can actually move forward with its work while at the same time, ginagawa rin nila yung kanilang tungkulin bilang mga senador. Nakakalungkot sabihin, no? Minsan kasi mahilig tayo ng mga bagay na sinisimulan pero hindi tinutuldukan. Dapat tapusin na natin yon. Kasi kaakibat ng trabaho ng legislatura ay tuldukan yung mga dapat na nasimulan. Para ang hirap, kunyari, manliligaw ka sa isang babae, tapos biglang ihihinto mo, yung pala may gusto yung babae sa'yo, hindi kayo nagkatuluyan. Ito parang formally, binuksan-buksan, hindi naman tinapos. Ang dami yung mga loans natin na sangkatutak binuksan, hindi tinapos. So if we talk about impeachment, it's the best venue where the Vice President can actually answer all allegations and refute the complainants. So maganda talagang matuldukan din yung mga yan. Kasi hindi yan, it's not a choice. It's actually the obligation, the mandate, the constitutional mandate of Senate na impeachment court. Tapos na kami sa trabaho namin, hindi kami ang korte. So within the week, meron ba kayong ganon na i-identify yung mga document? May nakaschedule bang ganon with the Senate? That's part of the pre-trial conference that is scheduled to be conducted by the prosecutor's house and then the lawyers, no, representing the Vice President. Kaya kung manliligaw So yan si ang inaasahan Juan, natin within the week. Within the week yan, ano? Ano yun? Natatakot ako sa sasabihin. I believe before July 6, next, wala lang, di ko lang dala yung kalendaryo, pero meron yun, ando dun sa schedule. kaya Ami, kung manliligaw si Manny Mogato, dapat ituloy-tuloy niya. Paano nabibitin yung babae kung hindi na dadalhin sa logical Alam mo ba, matotrouble tayo sa... Hindi, in relation sa sinasabi ni Kong yun eh. Manliligaw ka tapos hindi mo tutuloy-tuloy. Bibitinin mo. Dapat mag-iiwan ka ng bulaklak sa tabi ng kanyang unan para paggising niya. No? Hindi na paniligo yun pag may bulaklak na sa unan. Okay, pasok ka sa bintana. Oh, diba? Pagluluto mo ng masarap na adobo, ng Aba, maraming ayun- bawang. ayun ang ano, yun ang swak. Mga ganun ba? Mga ganun. Dapat dadali mo sa logical conclusion. Kundi mabibitin eh. Ginamit ko lang And example at ni saka, Kong. kailangan talaga rin nating tuldukan kasi minsan, ang daming mga investigations in aid of legislation. Tapos magtatanong yung taong bayan, anong mga batas ang na-generate? Kasi ang mga investigasyon na ito ay, that's an investment of taxpayers' money. So, kung may complainants, dapat talagang dinggin, tuldukan kung wala namang basehan, i-dismiss. Yes. Kung may basehan, kailangan pag-usapan. Dahil hindi tayo pwedeng maging selective when it comes to accountability.